Magandang araw po mga Agri-Vibes. So adventure tayo today. Nasa Lake Caliraya po tayo and pupunta tayo sa isang napakagandang organic farm na so far accessible lang siya by boat. And ngayon mga kasamahan natin ay naghahanda, niloload na yung mga gamit natin. So samahan niyo po kami ngayong araw na to and discover natin ang napakaganda at napakagaling na Caliraya Farms. So hello po mga Agri-Vibes. So dito tayo ngayon sa Caliraya Farms. Yan. Dumating po tayo dito. Yung trip po natin kanina from yung dock ng Cavinti to here, mga 30 minutes by boat. And then yun na po ang access so far sa ano na to, sa farm na to via the lake. Kaya lang, hindi naging hadlang yun. Hindi naging demotivating factor sa mga may-ari para i-pursue yung pagpa-farm nila dito sa may Cavinti area or Caliraya area. So we have meron kaming 5 blocks na tinatawag. Okay. So yung 5 blocks na yon, niro-rotate namin yung pagtatanim. So pag na-harvest namin yung isang block, pinapahinga namin siya ng isang cycle. So yung isang cycle, kahaba isang cycle? Mga a month and a half. Okay. So at any given time, you would have at least 1 block na walang tanim na pinapahinga mo. So habang pinapahinga mo, wala kang ginagawa sa kanya or nilalagyan mo na ng mga amendments? Nilalagyan na namin siya ng pinagbistayan, nilalagyan namin siya ng compost whenever possible. Yun na rin yung time na parang nire-rejuvenate mo na siya. Correct. Kasi galing siya sa heavy planting. Correct. Tapos, so kahit hindi kami gumagamit ng pesticide, ng fertilizer, kahit pa paano, syempre gusto mong magpahinga yung lupa para makabawi-bawi siya. Kasi nabawasan din siya ng ng nutrients And isa sa mga rason is kapag nagkakaroon ka ng halaman, parang nagkakaroon din siya ng peste. Diba? So pag pinapahinga mo siya, walang halaman na nakatanim, nag-aalisan din yung mga peste. Correct. Isa sa mga ginawa namin this past few months is, actually past few weeks, is tinaasa namin yung mga plots namin. Pansin ko nga. Kasi ang feedback sa atin ni Brad Tomsak is medyo maulan dito, ayaw mong malunod yung halaman. So para bumaba yung water at hindi malunod at matunaw yung halaman mo, kailangan mo itaas yung plots mo. So bali ito, yung plots mo, ang level nito, parang dinoble mo yung height. Correct. Than the previous. Correct. Okay. So actually parang kinuha namin yung topsoil nung katabi para mailagay sa kanya. So kung nagpapahinga ito ng 1.5 months, so nakakapagtanim ka dito sa, let's say, this block, ng at least 4 cycles a year. O 3? 5. 5? Halos 5, Tama ba? Kasi minsan merong minsan may isang buwan mo lang siya ipapahinga. Okay. Minsan may isang buwan lang or minsan may 2 linggo lang kasi naka-harvest ka na, kailangan mo na siya. Correct. Pero importante is meron siyang a few weeks na na pahinga. So ilang itong block na to? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, So mga 9, 10. to, sa ganyang kalaki, na-measure mo gano'ng kahaba ito? 1/10 yung isang plot 1/10. namin. So anong average yield mo dyan sa block na yun? Depende sa sa halaman. So si mustasa, yung isang plot mo,
Si mustasa umaabot ng ilan? 20 kilos, Edgar? Umaabot ng 20 si mustasa. Si pechay umaabot din ng 20. Per plot? Isang plot, oo. Okay. Si lettuce, yun nga, sabi ko kanina is we found out na kulang sa palaki yung lettuce namin. So, early harvest ka, then dapat, ibig sabihin? Premature harvest. Premature harvest, oo. But we've been getting better. So, yung kale namin, lettuces namin, they gain weight pa if you add another month eh. Oo. So, nadodoble. Nagdoble actually yung yield namin. Parang mas masarap nga siya. We have more mas malutong orders. Oo. So, ito parang na to eh. Parang hindi, bagong transplant to. Lalaki pa yan. So, ito yung bagong mga tanim. Bagong tanim, oo. Tapos merong mga natunaw siguro dito. So they have to replant some of the So yung mga nets na to, here. Mga how long mo siya magamit? Mga na to eh, more than a year na to mga nets na to. Feeling, ang observation namin, kasi syempre, yung mga nagha-harvest, hindi na nila kita sa gabi. Oo. So parang tumatagal siya at most 2 years. Okay. At most 2 years. Ready na kami magpalit as you can see. But ROI ka na doon? Oo. Sa tagal na yun? Oo, sa tagal na yun actually. Oo, kasi hindi lang tipid sa mga insecticides ito. Oo. Ano pa rin? Protection niya against too much water and too much sun. Correct. Ang galing. So ito yung isa sa mga greenhouses, Ito ang nag-iisang greenhouse namin. Okay, nag-iisa pala ito. Wala pa kaming pera Pero naka-raised bed din siya, no? Yeah, ni-raised bed namin. So this is mostly Kuya Lito, kuha ka ng gunting. Tapos ipalinis mo na to. Tataniman ko sir next week. Okay, sige. Sige. Ilang order natin? 5? So ito Brad, dinosaur kale. Dali nga yun. So yung dinosaur kale, what we've been doing is we're harvesting lang sa yung pinaka-lalim lang. Oo, kasi may pagka-perennial siya eh. So you can try this. Oo. Try mo. Lutong. Ang klase na So ito. Ayan. So ito, kinakain ko lang yan. Fresh na fresh nga eh. Sarap. And then, bakit may nasusunog? Yan sir, yung niya na, patagal niya ng dahon. Ayan. So, kailangan natin linisin yan. So, first time namin nakapagpalaki ng dinosaur kale dito sa farm. So, yung benta nito sobrang kulang sa market. May order kami minsan 5 kilo, kulang pa to. Once we've 1 kilo isang customer lang. 5 kilos isang customer. Oo. Ginagawang juice. For the health benefits. Tapos organic pa siya. Pero we feel na medyo payat siya. Payat pa to? Medyo payat, oo. Ang nakikita namin, ang lalaki ng stalks, Brad. Baka naman dahil sa planting distance. Posible. Masyado siyang crowded, oo. Masyado kaming dikit. Animan yan sir eh. Baka daw kailangan natin gawing 4. Pero ano ba to eh? Tatagal pa to eh. Oo. Klase nga eh. Mukhang... So this one, Salanova. Ang na-notice rin namin si Rosemary, oh. Yep. Buhay namin siya dito. So, EG, kung nanonood ka, EG, ito na yung solusyon sa problema mo, Rosemary. Masya ba yung bumibili mo? Yes. Tanim tayo nun. Pwede ako ikontrata natin, tatayuan natin ng greenhouse. Ito, ako bahala. We can Dito or doon sa kabila, di ba? Pero kita mo naman yung niya, no? Gano'n siya kaganda yun. This can be our mother plants, oh. Yan. Saka maganda siya sa sa pest control, di ba? Si Rosemary. Oo. We tried out planting that, natutunaw eh.
Sa labas. Masyadong kasi malamig. Masyadong basa. Basa, pati. Oo. Kaya nga bagay siya sa raised beds eh. So this one is curly kale. Ngayon lang din kami nakapagparami ng curly kale na ganito kaganda. So ito yung kagandahan sa organic eh, no? So from the plant, pwede mo kainin diretso eh. Walang hugas-hugas yan. Walang hugas. Walang spray to. Walang katakot-takot na may meron siyang pesticide, meron siyang So pero ang ganda, ang laki ng advantage kasi ng greenhouse. So medyo expensive lang siya, 'di ba? If you have a greenhouse, kailangan namin i-try kung pwede ng net house. Meaning hindi ganyan yung bubong. Yan. Paputol mo na lang. Huwag na ikaw. Kaya na ni Kuya Lito yan. Kuya Lito, ikaw muna. Putulin mo lang yung mga bulaklak. Tapos sa block 5, ganun din. Hindi na natin na-cover eh. Yan. So, mostly to Brad, experimental ginagawa namin dito. So, since sabi namin okay itong dino kale na covered, most likely ganito ulit yung susunod namin. And this curly kale also. Curly kale is also the same. Galing. Pero marami tayong kailan. Marami na po. So ilang days to bago ma-harvest? Curly kale. Ilang araw? Ano na to? Isang buwan. So, 2 buwan na po yan. Ano na to? We're trying to hit 86 days dito. 86 days. Pero ano siya, Brad? Parang perennial siya. So, as long as ang hina-harvest mo is yung ilalim, yung shoots niya, tuloy-tuloy lang. So, tumatagal siya years eh. Ngayon lang namin nasubukan na ganito kasi ang nangyayari sa amin is dahil hindi siya masyadong tumataba, pinuputol na namin lahat. Ito, sa Lanova. Ang seeds namin galing kay Rick Joan. Mahal. Yung napakamahal. Pero ang pinakamahal na seeds, Brad, umaabot ng parang 3 piso. Wow. So, yan. 'Di ba? Tanggalin mo lang. Pero yung operations mo and yung production mo, anong average percentage ng profitability nito? Based sa... Are you hitting 30, 40%? Kung maganda ang harvest. Kung maganda ang harvest, I will hit that. Kaya lang problem nga namin, we haven't been very consistent. So hindi ko masagot yung tanong mo, Brad eh. Kasi lugi pa ako ngayon eh. Okay. Ngayon pa lang ako kumikita ng maganda dito. Kasi ngayon pa lang kami nakapagtanim at nagkaroon ng ganitong yield. So ganun talaga yung yung kahit siguro... Kasi kailangan mo matuto eh. We've been studying. So, I would say ang nito, ang profitability nito, ng isang batch na to, this is more than 100%. Yeah. Definitely. Kasi natutunan naming itanim na yung harvest namin is ilang beses. Dati talagang cut yan. Cut siya. Pero ngayon, since naaaral na namin, more than 100%. Kahit 5 piso ba yung isang seed niyan. So, talaga lang in the first few planting cycles, talagang... Parang tanga. Well, to say the least. Recorded ba yan? Oo. Ganun naman talaga eh, di ba? Pero yan, for example, factors eh. Itong kailan namin. Brad, yan? Talagang cut kami niyan, benta namin 700 pesos dahil kasama yung stock. But now na nakikita namin na kaya namin siyang buhayin ulit, mga 3-4 harvests, na ibaba namin ang presyo to 400 per kilo. Then tumaas pa yung profit mo. Dahil nga you're using the same plant. No? Tapos pag sinopplement mo pa yan ng more compost, gaganda pa ulit yan. Galing. Pero imagine if I had 10 of these. Oo nga.
Hindi na sila magrereklamo sa akin, sir, parating lunod ang halaman natin, di ba? You will not hear that from them. Kasi parati sinasabi, sir, lusaw kasi hindi tumitigil ulan eh. Oo. Pero ito medyo mataas ang control mo rito kahit pa paano eh. Oo. Soil moisture, yung level ng soil nutrient. Ito, this is pure, halos pure compost to. Puro ba to? Halos pure yan. Dalawang lagay po yun, sir. Tatlong lagay na So, paliwanag mo, Dante, anong mangyayari dito sa area na to? Patikin po ulit, sir. Tapos, Lalaglagan ulit ng compost. tapos, Saka, magpapahinga ba yan yung lupa na yan? Hindi na. pahingahan sir natin ng mga isang linggo, sir. Yung ganyan na klase na pure compost siya, mga ilang beses mong tataniman? Let's say nakapag-ani ka. Isa lang, sir. Isa, tapos pahinga, Pahinga, sir. dagdag ka lang ulit. Pero hindi mo totally pinapaltan. Dagdag ka lang. Dagdag. Okay, good. Galing, ano? So yan, tumataas lang yung tumataas. We tried, ayan, nilamit namin, yung mga lumang tiles na galing sa lumang bahay namin, for example. So mga DIY lang. So ikaw, Kuya Dante, ilang years ka na dito sa ano? Ano pangalan mo, Kuya? Dante, ano? Barona. Ikaw yung tumalon sa San Juan. San Juanico Bridge. San Juanico Bridge. O pala yun. Kaya pala. Di ba? Mga 2 years na rin. 2 years. So, anong main na trabaho mo dito sa Caliraya Farms? Tanim. Tanim. Buhos ng bukasi. Nagpag-istay ng compost. Nung magsimula ka dito, anong tingin mo na pinaka magandang natutunan mo sa pagpa-farm? Dati ba, ano ba trabaho mo dati? Nagkakahoy ko po dati. Anong sinasabi? Anong ibig sabihin ng kakahoy? Hindi ka laging, sir. Hindi ka. Ligiya ka. Ikaw pala yung hinahanap na mga pulis. So dati, dahil nga walang trabaho, napuwersa ka na magputol ng kahoy na ano. And then, ito, naswertehan at napasok ka dito sa Caliraya Farms. So, dito ka lang nagsimula talaga ng seryosong farming. So, sabi mo gano'n. Oo. Kasi po dati nung ano po, pagtaniman ako sa pakwan sa... Tumutulong ka lang doon no, sa pagpapakwan. Ano yun, parang porsintuhan lang kami. Pag yun po yun, tatanggalin yung gastos tayo ng paghahatid. Okay. So ano lang yun? Medyo wala ding fix in. Tsambahan lang yun. Oo. Wala ka rin kita. Pero dito, medyo regular tayo dito. Yung pag magandang ani, tinadagdagan kami ni sir ng... Uy, sana all. Ganun ng boss. Konting-konti. Boss, mag-apply na ako, boss. Pag maraming harvest, tinadagdagan kami ng sir namin. Oo. Kahit pa paano, nakakaalwan sa... Nakakatulong, ano. So, yung mga tanim dito, kasi hindi naman ito yung mga normal na nakikita sa mga farm, di ba? Kinakain nyo ba to? Hindi ito normal na ano. Pero, ibig sabihin, may market pala. Meron din palang nabili. May nangangailangan din, ano. Yan. So, ang natutunan dito, yung composting, marunong ka na ngayon gumamit ng bukasi. Yun, tapos ang proper na pagtatanim. Tsaka, yung mga yung mga farm practices naman dito, kamusta? Okay. Ha? Huwag butasin. Turukin mo. Okay. So, natuturo mo din yung mga technique ninyo. Okay. Sige. Anong pinakamahirap na trabaho dito? Sa tingin mo? Yung sir, yung bukasi lang, para lang mahirap sa amin. Dahil lang mabigat. Tama. Dahil mabigat. Yung mga po dito, mabigat ka na. Sisiw na. Kaya na. Kasi patanim ka lang, pakatanim mo, tatakpan mo lang nung net. Pero, lalagyan mo lang yung gilid ng... Wala bang ibang kahoy? Ng lupa. Please, kasi hindi ka naman nag-spray. Dun sa Block 5. Hindi ka naman nagkalagay ng... I-spray ka pa nun. Yun sa Block 5. Diba nagtanim ka ngayon, bukas na maga, hapon. Mga bulaklak. Anong ni-spray mo? Spray pill. Mga probiotics. Okay.
So, organic nga din. Oo. Ang galing, ano? Tapos, anong oras kayo nag-harvest? Kasi nasabi mo medyo... So, pag yung marami, sir, alas 12, sir. Ng gabi? Oo. So, para kayong mga paniki pala. Kasi po yung liters, hindi mo pwede pong harvestin ng mag. Bakit? Fight. Mapait pag hinarvest na maaga. Yung gasling, tabya. So, talagang yun, yun ang technique doon, ha? Harvestin mo siya ng... Pero yung mga po, pwede nyo harvestin ng araw. Kahit anong oras ito, okay lang. Yes. Pero yung mga lettuce, Pwede yung medyo nag-ano ng araw. Dapat talaga gabi. ayos ah. Alas 12, Galing ah. alauna, alas 2. So, gano'ng katagal kayo mag-harvest? Yung mga ilang oras? So, minsan po, isang oras at kalahati. Ang bilis din ah. Ang bilis nyo rin ah. Inaano lang lang po, pakagupit. May nagugupit po. May naglalagay sa clip. Okay. Sabay pakalagay po ay labas iano lang sa baba. Tapos titimbangin. Kasi ang may pangalan kung ilang kilo. Okay. Paano isisimba kay sir? Ang galing ano. Sir So, lang bahala nun pag naisim. Pag magbenta. oo, si Bossing na. Bossing na po Si Bossing na. Ano kami, Brad? Talawan yun. Tapos Pag nag-harvest kami, pagka-harvest nila, ito na yung harvest estimate. Alas 4 umaga, nagbebenta na ako. Oh, may extra kami. Gusto nyo ba? Super fresh. Ito yung photos. Ganun ginagawa nila. So, yun talaga yung ano, no? Farm to table. Farm Literal, to, oo kami. Farm to kitchen. Farm to kitchen, farm to consumer na. Wala nang dinadaan ng ibang mga papatong pa sa presyo. Di ba? Galing. So, dito tayo sa inyong composting area. So, yung mga binaba natin kanina ng mga bukashi, diretso dito. Nasa drum. Diretso dito. Yan. So, mga ilang araw na nandito siya bago magamit. Ito po, unang buko, fresh pa siya. Oo. Tapos, mga 3 days. ito sa kabila si Chris pang nagdala nito dito eh. Dito. I-check nila Chris! yung temperature niya. Ilang Correct. kilo ba itong kinuha mo doon? Anong hinahabol mong temperature? Paano si Sir 140? Mainit yun. Dapat ang temperature niya, Ilan? 30 degrees na lang. 30 lang. Nasaan yung iba? Okay. Pwede na siyang gamitin talaga Okay. sa plants, sa mga pets. Sabi kayo Okay. daw eh. So, ilang ano to? Ilang gano ka estimate? Ilang kilo yan? Or gano siya? Yung isang ganyan po, sa 1.8 kilo, halos magto 2 tons na po. 2 tons. Ang isang ganito? Isang ganito? Okay. Dami din, no? Sabado Yung dala natin kanina Oo. sa bangka. Oo. Ilang 1.9. So, yung mga galing sa drum, diretso yung dito. Okay. And then, ilang weeks ka mo? Marami kayo sir. Bago mag-permit po. Oo. Yung sinasabi ko sa'yo pero Ewan ko yung Korean, mga farms ano, ko kung ilang ganda. weeks nila. Oo. So, ang monitor mo lang dito actually is yung temperature, no? Tapos sinahalo-halo para Opo, para maganda yung composting, ano. Tante, gaano katagal mo siya kino-compose dito bago nyo gamitin? mga Ilang linggo? isang buwan sir. Okay, 4 weeks. Ang minomonitor nyo para malaman na kasi May ano po kami dito eh, yung temperature, may thermometer. Okay. Kayo muna magsuot nito. Pwede ba sila magsuot? Kwento nyo kung ano nangyari sa composting natin. Yan. So ito yung ginagamit na thermometer Opo. para makita yung internal temperature ng mga patas nito. Opo. Gaya po to. Yan. Subukan natin kung ilan ang temperature nito. Kailan nyo binuhos to? ganyan. Mga ilang linggo na. Tatlo. 3 weeks na to. I-check po natin yung temperature niya. Mainit pa siya. Hindi kita masyado eh, sorry. Yan. Okay, so pag mainit siya, ibig sabihin nagko-compose pa siya. Oo, nagko-compose pa siya. Parang nagde-degrade pa siya. Opo. Okay. So pagka siya lumamig na, ibig sabihin yung mga
microorganisms niya, nakain na yung mga components natin na nadidecompose na siya. Pinakaano po yung pagka, ano yun na, yung mga 80, 60, 70 na. Pababa na siya. Bibistayin nyo na. Bibistayin na. Gaya po ngayon, bistayan. Okay. So, galing dito, tina-transfer nyo doon. Hindi na, dito ka nagbibistay. Iba po yun, dito po yung bistayin. Okay. 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 Hindi naman po, doon, naman ang bistayin. Oo. May finished So, product tayo. sinacycle mo doon at saka ito. Na nabistay. Pakikita natin yung finished product niya. Binistay kami rito. Pinanggas. Yan na po yung finished product. Oh, ganda, no? Galing, no? Yan. So, yun na yung fertilizer natin. Yan ang linalagay sa flat. Sa mga flats. So, yun na yung 60 po ang isang muklat niyan. 60 kilos. Ang So, yun na yung tawag nating black gold. Oh, yan. Napakayaman na yan sa nutrients ng halaman. Ano siya? Diba? So, subukan mo ang gawing tea yan. Pangdilig. Hindi pa. Sinubukan na. Ginagawa na rin. Sinubukan na po. Okay. Galing, ano? Yung nasa right side, Brad, yan yung yan Pinagbistayan. yung pinagbistayan na sinasabi namin. Okay. So, kumbaga, ginagamit pa rin namin taba-taba. Kasi meron pa rin yan, may compost component pa rin yan, kumbaga. Oo, mas matagal na nga lang. Mas matagal lang. Pero kita mo, Sa pagbubuhos po namin, ginagamit namin pang ilalim. Okay. Dito, pag halimbawa maglalagay sila ng Bago. bagong set, Oo. yung mga nasa drum, Oo. ilalagay muna nila sa ilalim. Kumbaga, Yung mga, okay. bedding para, kasi may mga tubig na natitira eh. Pang-absorb. Magbubuhos ba kayo ng konti? Hindi na. Pagod na eh, no? Dito po, 2 bagsak namin sa isang araw. Okay. So yan, every ilang araw tayo Tatlo, sir. naglilipat. Every one. So kumbaga in stages siya. So, ito, hinahalo nyo rin. I mean, Lakad po. Opo. every ilang araw. Mga 3 rin. 3 days. Every 3 days, Kailangan halo. mo siyang haluin. Oo. Tapos lipat po ito minsan. Okay. Ang nangyayari is, every time nagbubuhos sila, lumilipat to. So pataas ng pataas yan. Pwede yan tumaas hanggang bewang. Para Hindi, mas maganda yung Hindi compost. mataas po eh. Bumaba na. Yan. Halos, picture ko halos nakita ko sir. Taas eh. Pinakita mo yung temperature niyan. Opo. Anong, Oo. Nasa pinaka umaabot sa hot pa siya. 180 yan. 180, 100. 180, 200. Oo. I think yung sa ganung level kasi, alam mo nadidecompose siya eh. Dahil kung mababa siya sa simula pa lang, nabubulok lang siya. Correct. Hindi siya, kung baka hindi siya nadidecompose eh, di ba? And mapansin mo walang amoy. Correct. Oo. Unlike yung mga nabubulok, Doon mo malalaman, may di ba? basura. May basura siya. Kasi po, pag minalo mo yan, yun ang may amoy. Kasi may kasi amoy nga pa. fresh, kasi Oo, fresh may pa. Kasi fresh pa. fresh pa siya. Pero Okay. ito na po yan, oh. Halos wala na yan. So mga isang buwan, pwede na siyang i-bistay na ganito. May number Then, po yan eh. isang buwan ba tayo? I think umabot kami 6 6 months. 6 months, 6 weeks. 6 weeks. Yeah. So anywhere between 1 month to 6 weeks, 6 depending doon sa rate ng decomposition. Decomposition niya. Okay. Very good. Galing. So sila na rin po ang punla, ano? Sila na mismo ang ma-manage ng mga next batch ng mga tanim nila. So ito yung kanilang growing area, no? Yan. Ito yung seedling area rather. Yan. So may kale and lettuce, arugula. So yun din po mga ka-agri vibes yung nagagawa nung ano, no?
maganda ang planting calendar or cycle ng planting cycle nila for the year. So, mangyayari, mag-harvest po sila sa area na to, saka sa kabila. And then po sa may baba, meron pang area doon. And in 1 to 2 weeks time, ready na po yung mga pangtanim na susunod. Gaano kami, sinisidling bag namin yung mga herbs. Siguro sir yung kamatis. Sige, sana maka 10 kilo ka. 5 kilo, Brad. So meron kang oregano, basil, Italian oregano, peppermint, tarragon, Brazilian spinach, yeah, talinum. So ito sa isang block mo din lalagay? Hindi, binibenta namin yan sa ano. As it is, itong ganito na? Okay. Actually, masyadong malaki yung seedling bag namin. Yung napansin ko, kaya akala ko Pantanim. i-replant mo eh. Hindi. Ano yan, kasi paminsan-minsan may nagtatanong, meron ka bang peppermint? Oo. Meron ka bang, have you tried that? Yung Brazilian spinach? Di pa. Galing kay Kai Farms. Kasi yung favorite ko, tarragon eh. Tarragon tea. Oo. Kasi ano rin yan. Masarap yun sa steak. Talaga? Oo. Ayun yung Roselle, Brad. Ito. Ayan, maaga. Yan. Yan. So yung flower niya, yung ina-harvest, di ba? Ano yan? Yan yung calyx. Calyx. So, anong nangyayari is magfa-flower siya, and then mamamatay si flower, lalaki yung calyx. Alright. Inside the calyx are the seeds. Every fruit na ganyan, yung calyx na yan, every fruit niyan can have maybe 100 seeds. Wow. Maraming buto yan. So bakit tumubuhay sila dyan? Tinanim namin. Okay. Early planting kami. So, we planted this in December. Sabi namin, let's see kung kaya nating buhayin. And in the middle of the year, kung mamumunga. Kaya lang, kasi yung cycle niya, Brad, dependent siya dun sa length of daytime. So the more daytime, the more the plant will bear flowers. Oo. Masyado pang di ba? Parang yung January, Feb. Sala sa sa growth niya. Ayun, ito maganda na. Itong area na to, dating Roselle. Yan. So marami kaming na-harvest dito. We harvested maybe about 200 kilos dito. Nag-average kami ng 50 every harvest, Brad. Pero yung Roselle nyo, pinoprocess nyo lahat? Yes. Merong ibang bumibili. So I sell it for 400 pesos per kilo. Wow. Ang ginagawa ng mga bumibili na yon, ginagawa nilang jam or ginagawang wine. Roselle is very new in the market eh. Hindi kilala ng tao. Ang alam lang na tao na Roselle is yung pomegranate hibiscus. Oo. Sa Starbucks. Hibiscus is starting to be recognized. Correct. Yeah. Pero yung Roselle hindi eh. Pero masarap siya eh. Yun. Roselle hibiscus. Berry ang flavor niya talaga eh. Sarap eh. Siya, magandang gabi po. Ito po yung mga magigiting na kasama natin dito sa taga muna. Yan po yung, kailangan makita si Jesus eh. Kasi wanted yan eh. Para alam ng pulis kung nasaan yan. Para alam ng pulis kung nasaan. Yan. Yan. Ubas yan. Ubas. Yan. So ito po yung mga star player ng Caliraya Farms. Medyo may konti lang kwentuhan ngayong gabi. Yan. Pero unahin muna natin si Sir Cedric. Yan. So introduction lang siya sa farm. Kailan nagsimula? Anong. Okay. So, nagsimula kami, sa location na to, nagsimula kami 2022. Pero yung first venture nyo into agriculture? First venture into the Caliraya Farms farming was May 2, 2021. 2021. So medyo pa ng pandemic noon, medyo kasagsagan, 'di ba? Kasagsagan medyo 2021. So yung part ng challenging na actual farming, may challenge pa tayo sa mobility. Dahil nga, actually mas madali nung panahon na 'yon. Kung napansin mo, 'di ba? Walang masyadong traffic. Madali gumala as long as may permit ka for your produce. Maganda yung lugar. Ang problem mo, walang kuryente.
Walang tubig, walang signal. So, sa ngayon, meron kaming Starlink na nakakatulong sa management ng That's farm. lahat solar, lahat diesel powered or gas powered. Correct. So, pwede mo silang tanungin kung paano kami nag-uusap araw-araw, di ba? Pero anong greatest challenge nung actual nagpa-farm ka na? What's the greatest challenge? Well, unang-una yung panahon, yung ano ba, kung anong hindi mo kasi alam kung ano yung tanim sa tamang buwan. Oo. 'Di ba? So mga 2.5 taon na namin ginagawa. Sa lugar na 'to magdadalawang taon. So ano yung unang mo tinanim? Unang tinanim namin. Well, unang-una kasi gusto namin ng cash crops eh. So nagsimula kami dahil gusto ni Tammy na magtanim ng mga puno. Gusto niyang magtanim ng mga bamboo. And sabi ko, well, ang hirap nung ganong approach na tanim tayo ng tanim na wala tayong pera. Mauubusan tayo ng pera. So, kailangan natin may pang-sustain. Meron tayong kailangan pagkakitaan para makapagtanim tayo. Para makapag-reforest tayo. Kasi, nung dumating kami dito, talahiban yung harapan, pagbaba mo ng bangka, pagpasok mo, kalbo yung lupa. So, sabi namin, gusto namin magtanim ng puno, gusto namin magtanim ng kawayan, pero kailangan namin i-sustain. So, dyan pumasok yung idea na, sige, mag-farm tayo. And ano yung pwede mong pagkakitaan? So, gusto mo, every month, meron kang kita para may pambayad ka sa pagtatanim, para may pagbayad ka sa mga tao. So, nagtanim kami ng mga cash crops, which is yung mga leafy greens. Kasi usually, mga 30, 40, 50 days lang. Pero yung direction na organic, paano siya nagsimula? Well, again, yung wife ko is an environmentalist. She's an advocate of sustainable farming, healthy living, kasi she does a lot of yoga, pilates, and all that. So, she's trying to influence us to practice healthy living. And of course, we want to make sure that what we eat is healthy. Tsaka din yung binibenta nyo, sinishare ninyo is... Correct. So lahat ng gulay namin, kinakain din naman namin. Right? Ang nakakatuwa sa amin is, may harvest kami at may bumili. Automatic, hindi ako nawawala ng feedback na ang tamis ng gulay nyo, ang sarap ng gulay nyo, ang lutong ng gulay nyo, ang sariwa ng gulay nyo. Hindi ako nawawalan. At saka yung mga bumibili kasi online lahat eh. Pag binili sa akin, ang kasunod na balik sa akin is, ito yung ginawa ko sa gulay. Ito yung picture. Ang sarap, parating ganun. Parating ganun yung... Iba kasi talaga, unang-una kasi wala ka namang synthetic na ginamit dyan. Pangalawa, within probably, sabihin mo nang within 18 hours, nasa bahay nila eh. Yeah, within 18 hours. That's the diba? So yun yung seal of freshness. Pakita natin yung kagwapuhan ng mga ito. Si Kuya Lito, pinakamatagal dito eh. Gano'n ka nakatagal dito? Kuya Lito, kailan ka lumaya? Kailan ka lumaya? Joke lang yun. Paano pag sumagot? Patay ka. Asan ka na in terms of yung objective na maging sustainable siya? Where are you? Sa tingin mo, I would say we're about halfway. Kasi, again, tuloy-tuloy yung pag-aaral. Nalalaman namin, kasi it takes time eh. It takes time to learn these things. Natututunan namin na, may mga panahon na talagang tunaw ang gulay. Ano yung reason? Basa, malamig, may peste. So, kaya pala merong mga produce na nasasabihin mo, seasonal yan, di ba? Pag malamig lang, or pag mainit lang, or pag tag-ulan lang, di ba? May ganun, kami, sinusubukan namin, for example, yung lettuce namin, all year round yan, gusto namin meron kaming lettuce. But we have, successful naman no? Tuloy-tuloy ang lettuce. Pero meron kaming time, siguro, mga 2-3 buwan na tunaw ang pechay, tunaw ang mustasa,
dahil sa ulan, dahil na peste, butas-butas. So, kailangan naming maitala na okay, itong panahon na to talaga hindi natin kaya. So, nagsiswitch kami, nagpipivot kami. So, kami nagpivot, yung October namin, di ba halos hindi tayo nagtanim. Nagtanim kami na nagtanim. Pero, hindi kami naka-harvest ng maganda simula October. Ang sumagip sa amin is, ano sumagip sa atin ng October? Rosel, di ba? November, ano sumagip sa atin? Rosel pa rin, ano? Hanggang Pasko, Rosel. So, based on that, nakaka-develop po ngayon ng planting calendar. Correct. Ang bagay na panahon sa ganitong halaman. Oo, di ba? And then you increase certain volume dahil nga wala kang ibang tanim, ito lang. So, saving grace namin yung Q4 ng Rosel. Pero Rosel is a very unique tanim. Hindi lahat meron yan. Correct. Oo. I'm very proud sila na pag nakita nila na namumunga na, sabi namin, okay, may pera na tayo. Sigurado na may pera na tayo sa Pasko kahit papaano. May pang pasweldo na tayo ng Pasko. Kasi pag Pasko, halos wala kang nabubuhay na halaman. Kasi tunaw dahil sa lakas ng ulan, hangin. Yeah. So, pagka ba may mga gustong bumisita, gustong mag-aral, gustong bumili, gustong makausap kayo, so welcome to come to Kaliraya Farms. Yes. So, very welcome. Again, we've been here 2 years dito sa location na to. As you can tell, medyo, until now, startup pa rin kami. Pero we're opening our doors to friends, to partners who would like to learn. Meaning, punta sila dito, hindi lang para mag-camping. Wala kaming structure, wala kaming mga units. So, what you see when you arrive is what you get. Correct. We're open to people who want to learn. Meaning, pwede sila mag-camping, pwedeng day trip. Pero part nung experience sila is pwede silang matuto. Either matuto silang mag-compost, matuto silang magtanim, matuto silang mag-harvest, matuto silang mag-transfer ng Actually, ako personally, what I see na medyo nagustuhan ko dyan is maraming tanim na unique eh. Yeah. Siguro kahit pumunta kayo sa palengke, hindi makikita sa palengke yung mga tanim yun. Diba? Na nung syempre, sa general thinking natin, wala naman bibili yan eh. Kasi sa palengke, hindi na bibili yan eh. Correct. Pero sa konting tsaga sa marketing, may market pala na sustainable. Diba? So, kailangan mo lang simulan, kailangan mo lang hanapin yung market. Yeah. Hindi ba? So, tsaka tingin ko nakaka-determine ka ng magandang presyo. Kasi nga, direct ka sa consumer. Pangalawa, dahil nga unique yung produkto, may konting premium yung presyo. Yeah. So, which is reasonable. Premium siya, pero reasonable. Yeah. No? So, ang number one challenge namin is consistency. Lahat naman ng farm ganun eh. So, lahat ng farm ganun. Yeah? Kasi pag hindi kami consistent, may time na halos wala kaming harvest. Wala yung customer namin. Lilipat sila, maghanap na iba. Maghanap sila iba. So, meron time na, okay, consistent kami from June to September. Pagdating na October, wala na nga kami. Kasi sinisikap kong all year round, same vegetables kami. So, nung nawala yung mga yon, ang mangyayari kasi is tinatanong, di ba? Tinatanong, meron ka ba nito? Wala po. Baka po next harvest. Pagdating time, nagsasawa sila. Magandang lesson, magandang mapuntahan dito. So, yung mga nanonood sa atin, kung gustong puntahan, ito po ay sa Kalayaan. So, we are Kaliraya Farms. Dito kami sa Kaliraya Lake. And sakop kami ng bayan ng Kalayaan. Medyo mahirap pumunta sa amin, so kailangan mag-reach out kayo sa amin at makipag-coordinate. So, you have a Facebook page, di ba? Yeah, meron kami Facebook page. We'll include sa link ng video na to para if you want to get more information kina Sir Cedric at saka kay Ma'am Tammy, you can ask, no? We have Facebook, we have IG. And we're very responsive. Pag nagtanong ka kung may harvest, may sagot. Yan. Pag nagtanong ka kung pwedeng bumisita, try nyo mga kasama, no? Actually, life-changing yung mga harvest nila. Galing. Life-changing. Oo. Kasi yung mga kinakain mo, kasi kung sanay ka sa nabibili mo sa palengke, bahay kubo vegetables. Kakain ka ng galing dito sa farm nila. Medyo, teka muna, pwede pa lang ganun. Diba? So, yun.
So mga kasama, meron ba kayong imbitahin niyo sila. Sabihin niyo, punta kayo dito sa akin. Wag na kayo pumunta. Wag na. Sige, so yan po yung mga no. Hindi, hindi. Invite niyo sila. Jesus, imbitahan mo sila. Bisitahin niyo po kami dito. At matagal pa kami bago lumaya. Bisitahin niyo kami dito, kailangan namin ng gasol. Kaya gawing walo. Meron pa. Arugula, kaya gawing 4. Yung siya yung ulo nyo. Ano oras kayo nagsimula? 12 sir. 12. Tapos kayo ay? Natapos lang po sir yun. So, mga 3 atong oras na yun, no?